Sa Chapter 401, isang bilasyon ang binitawan ni Longhi kanila Kurapika. Ito ang pagpapakalat ni Beyond ng kanyang lahi at paggawa ng paraan upang makasama sa succession contest ang kanyang mga anak. Meron siyang sangkaterbang anak na sundalo at meron siyang isang anak na nagtatago sa katauhan ng isang prinsipe. Ngayon sa Chapter 402, magkakaroon tayo ng ideya kung sino ang mga anak na ito ni Beyond. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil madaming palatandaan ang mababanggit ko sa video na ito. Nagumpisa ang kabanata sa ikatlong prinsipe na si Zhang Lei, kausap ang gwardya niyang sa 10th story. Inihatid ng gwardya ang mensahe ng grupo ng ikalimang prinsesa na si Tobepa at ng ikalabing-apat na prinsesa na si Wobble, na sa oras na 3 na lamang silang natira nila Zhang Lei, aatras na sa succession contest ang dalawang prinsesa at hahayaan na si Zhang Lei ang manalo sa kompetisyon. Hindi na sorpresa si Zhang Lei na aatras si Wobble sa succession contest, pero ipinagtaka niya ang kagustuhan ni Tobepa na magparaya upang manalo ang ikatlong prinsipe. Maliban dito, inisip din ni Zhang Lei kung posible nga ba ang pag-atras sa succession contest. Tinanong ni Zhang Lei kung opisyal bang naidokumento ito ni Tantori. Kinumpirma ng gwardya na ginawa ito ng kampo nila Tobepa. Natuwa si Zhang Lei sa balita at binigyan niya muli ang tagapaglingkod ng isang barya. Sinabi ng prinsipe na saswertehin si Tantori kapag ipinagpatuloy niya ang pagtatago sa mga barya. Hindi pa din alam ni Zhang Lei hanggang ngayon kung ano ang gamit ng mga baryang nakuha niya, pero naniniwala siya na dapat niyang ipamahagi ito at kung ano man ang kapangyarihang meron ito ay hindi gagana kapag hawak niya ang mga barya. Ipinakita din sa kabanata ang ikalimang prinsesa ng Kaki na si Tobepa. Kausap nito ang gwardya niyang sila Maor at Longhi. Ibinalita ni Maor ang pagpahig ni Kurapika sa isang peace treaty at pakikipagtulungan. Ipinarating din ni Maor sa prinsesa ang kagustuhan ng kampo ng ikatlong prinsipe na sumama kanila Kurapika tuwing nakikipagpulong ito kanila Tobepa upang makapagpalitan sila ng mga impormasyon sa isa't isa. Sinabi ng ikalimang prinsesa na ayos lamang ito. Matatandaan na si Kurapika ay unang nakipag-alyansa kanila Zhang Lei at bilang tulong ng ikatlong prinsipe sa kanyang sanggol na kapatid, ipinadala nito ang dalawa niyang gwardya sa silid nila Kurapika. Ito ay sila Sakata at Hashito. Ipinasilip ng kabanata ang isang flashback ng pag-uutos ni Tobepa sa kanyang mga gwardya na ipakita sa mga sundalo ni Benjamin ang pagiging malapit ng kampo nila Tobepa sa mga gwardya ni Zhang Lei. Paraan niya ito upang masigurado na itutuon nila Benjamin ang kanilang atensyon kay Zhang Lei at hindi kay Tobepa. Tama ang hula ni Tobepa sapagkat nakikinig sa usapan nila ang sundalo ng unang prinsipe na si Rehan at nagulat ito noong malaman ng alyansang nabuo sa pagitan ng ikalima at ikalabing-apat na prinsesa. Si Rehan ang isa sa huling sundalo na nagbantay kay Sali-Sali bago ito namatay. Kaya napagtanto ni Tobepa na siya na ang isusunod nila Benjamin noong nagtungo si Rehan sa kanyang silid. Ito ang rason para maisip niyang linlangin ang mga sundalo. Mas nabigla pa si Rehan noong makita na lumabas na muli ang guardian spirit beast ng ikalimang prinsesa. Sinabi ni Rehan na hindi nagkataong nagpakita ang Nen Beast matapos mabuo ang alyansa ni Tobepa kanila Wobble, kaya sa tingin ng sundalo, conditional type ang guardian spirit beast o mga nilalang na nagpapakita lamang matapos masunod ang kondisyon ng abilidad. Lumipat ang kabanata sa Master Sergeant ng Royal Army ng Kaki na si Milkomite. Nakaluhod ito at dinudukot ang isang maliit na kahon na nakatago sa kanyang bota. Sa pagbukas niya sa kahon, nasa loob nito ang 3 kapsula. Ipinaliwanag na ang bansang Kakin ay gumagawa ng mga sandata sa pagpaslang at kabilang dito ang mga kapsulang hawak ni Beyond na kayang pumatay ng palihim sa kanyang mga target. Sa oras na malanghap ng kahit na sino ang laman ng kapsula, magdudulot ito para magkaroon ng multiple organ failures ang mga biktima ni Milko sa loob lamang ng kalahating araw at papabilisin din ng sandata ang pagkabulok ng bangkay sa oras na mamatay ang biktima, isang mabisang estratehiya para maitago ang dahilan ng kanilang kamatayan. Isinaayos ni Milko ang isa sa 3 kapsula. Itinago niya ito sa isa niya pang bota at pagkatapos ay inihanda ang isang buton na pwedeng mag-trigger sa sandata. Sinabi ni Milko na tatapusin niya si Hulkenberg gamit ang sandatang ito. 2 sundalo na ang ipinadala nila Benjamin at Milko sa silid ng ikasiyam na prinsipeng si Hulkenberg. Parehong inatake ni Hulkenberg ang dalawa gamit ang isang abilidad na hindi pa alam nila Benjamin kung ano. Lumipat ang kabanata sa silid ng ika-4 na prinsipeng si Cherdnik. Gumagamit ito ng treadmill kasama ang guardian si Salkov. Tinanong ni Cherdnik kung ilang segundo ang kanyang inabot. Sinabi ng gwardya na 9 na segundo, record na ikinadismaya ng prinsipe matapos malaman at sinabing kailangan niya pa talagang mag-insayo.
Pinapanood ni Salkov si Chernik at nag-aalala nitong sinabi sa kanyang sarili ang galing ni Chernik sa paggamit ng Zetsu, sapagkat ang level ng prinsipe sa paggamit ng prinsipyong ito sa Nen ay katumbas ng halos 1 taon ng pagkasanay ni Salkov, kahit pa marunong na siyang gumamit ng Zetsu simula noong siya'y kakasilang pa lamang. Sa sinabing ito ng gwardya, may pagpapalagay natin na si Salkov ay isa sa mga anak ni Beyond, sapagkat sinabi sa atin ni Longhi sa nakaraang kabanata na marunong na silang magkakapatid na gumamit ng Zetsu at Ten simula noong sila'y mga sanggol pa lamang. Naalala ni Salkov ang inilahad ni Teta na panganib na meron si Chernik, kaya sinabi ng gwardya na kailangan may gawin siya upang pigilan ng prinsipe. Naalala din ni Salkov ang kaalaman ni Teta sa paggana ng abilidad ni Chernik sa tuwing pumapasok ito sa estado ng Zetsu. Nagkomento si Salkov na sobrang kakaiba ng abilidad na ito kahit para sa mga specialist na katulad ni Chernik. Kaya sa tingin ng gwardya, abilidad ito ng pangalawang Guardian Spirit Beast ng prinsipe. Ganun pa man, hindi pa nakikita ni Salkov ang mga bagay na susuporta sa kanyang paniniwala ukol sa abilidad ni Chernik. Maya-maya, lumapit ang Guardian si Valentine kay Chernik. Ibinalita nito ang sitwasyon nila kay Melody na sa ngayon ay nakakulong pa din sa Justice Bureau. At sinabi din ni Valentine na napag-alaman niyang interesado din ang kampo nila Benjamin kay Melody, kaya pinababantayan ng unang prinsipe sa kanyang mga sundalo ang Hunter. Matapos marinig ang ulat ni Valentine, ipinag-utos ni Chernik na wag hahayaan ng gwardya na makuha ni Benjamin si Melody, sapagkat ay dapat sa kami ng ika-4 na prinsipe bumagsak ang Hunter. Pinapanood pa din ni Salkov si Chernik at sa isipan nito, humahanga siya sa galing ng prinsipe sa paggamit ng Zetsu. Kahit pa nakikipag-usap ito, nanunood sa kanyang cellphone at tumatakbo sa treadmill. Lumipat ang eksena sa Justice Bureau kung nasaan si Melody. Makikita dito ang Hunter na nakikipag-usap sa ika-10 prinsesa na si Kacho. Ipinakita ng bata ang picture ng likod ni Fugetsu at sa bandang balikat nito ay masisilayan ng isang marka na parang kagat ng insekto. Tinawag ni Melody ito bilang Nen Marks. Ayon sa babaeng Hunter, may mga Nen users na kailangan kumumpleto ng iba't ibang kondisyon bago gumana ang kanilang kakayahan. At ang markang nasa likod ni Kacho ay maaaring resulta ng pagkahulog niya sa isang patibong na gawa ng kanilang mga kalaban. Sila Kacho at Fugetsu ay dinala agad sa Justice Bureau matapos nilang tumakas, kaya nakakapagtaka kung sino ang umatake sa kanya sa loob lamang ng maikling sandali. Tinanong ni Melody kung gaano kalaking pagbabago ang nakita ni Kacho kay Fugetsu. Mula dito, naalala ng ika-10 prinsesa ang pagkasabi sa kanya ng kakambal na kaya na nitong gamitin ng mahiwagang pintuan ng maraming beses. Kaya sa paniniwala ni Kacho, may kung sinong Nen user nananin lang sa kanyang kakambal na pwede nitong gamitin ng kanyang abilidad ng paulit-ulit. Matapos marinig ang paliwanag, pinayuhan ni Melody si Kacho na ipagamit muli kay Fugetsu ang abilidad at kapag 2 pintuan ang lumabas, nangangahulugan ito na isa sa mga pintuan ay patibong na likha ng kanilang mga kalaban. Ang pintuan ni Fugetsu na tinatawag bilang wormhole ay nagagamit lamang ng bata isang beses isang araw, kaya maaaring tama nga si Melody at Kacho sa kanilang sospetsya. Ipinagtapat din ni Melody na sa unang tingin, parang nakadroga ang ika-11 prinsesa base sa mga kinikilos nito. Ikinainis ito ni Kacho sapagkat hindi naman nagdodroga ang kapatid, kaya ipinaliwanag ni Melody na ito ang unang pumasok sa kanyang isipan sa biglang pagbabago ni Fugetsu. At kapag hindi nila ito naagapan, maaaring hindi kayanin ng prinsesa at mamamatay siya sa susunod na 3 araw. Tinanong ni Kacho kung anong pwede nilang gawin. Sinabi ni Melody na kailangan nilang pigilan ng Nen user na may-ari ng abilidad na tumama kay Fugetsu, pero wala silang ideya kung sino ito. Matapos marinig ang solusyon ni Melody, sinabi ni Kacho na meron siyang ideya. At sa tingin ng prinsesa, ang ika-7 prinsipe na si Luzurus ang umatake kay Fugetsu. Sinabi ni Kacho na maaaring ginamit ni Luzurus ang koneksyon nito sa mafia upang makapagpuslit ng mga droga sa barko. At hindi nakakapagtaka kung ang Guardian Spirit Beast nito ay gumagamit din ng droga bilang pang-atake. May punto si Kacho sapagkat kung ating babasahin muli ang chapter 375, sinabi dito na ang Guardian Spirit Beast ng prinsipe ay mayroong kakayahang makapaglabas ng mga bagay na sobrang ninanais ng kanyang target. Kapag nagpadala si Tokso ang kung sino man sa mga bagay na ito, gagana ang patibong at maaapektuhan sila ng abilidad ng Nen Beast ni Luzurus. Tugma ito sa patibong na sinasabi ni Melody kanina at nagkataong mukha ding insekto ang Nen Beast ni Luzurus, kapareho ng paniniwala ni Melody na parang kinagat ng insekto ang likuran ni Fugetsu. Dumating na din si Kaiser sa silid upang bumuo ng plano para matalo si Luzurus. Pinangunahan ni Kacho ang plano sa pagrekomenda niya na gamitin ng mahiwagang pintuan ni Fugetsu.
Ayon sa prinsesa, matapos nilang magsanay ng paulit-ulit sa paggamit ng abilidad, napag-alaman nilang hindi sila pwedeng lumikha ng pintuan na tutulong sa kanila para makalabas ng barko. Pero pwede silang lumikha ng lagusan patungo sa mga lugar na napuntahan ni Fugetsu sa loob ng Black Whale. Halos katulad ito ng paglikha ng hide and seek ni Nov. Hindi pwedeng lumabas o magtungo ang hunter sa mga lugar na hindi niya pa napupuntahan o nalalagyan ng portal. Dagdag pa ni Kacho na isa sa mga kondisyon ng abilidad ay ang pagsarado ni Fugetsu sa pintuan sa oras na pumasok siya sa lagusan. Mula dito, maiisip nila na maaaring magsama sila ng iba pang tao sa loob, kaya gusto ni Kacho na subukan ni Melody na pumasok sa mahiwagang pintuan. Ang plano ay gagamitin nila ang musika ni Melody para tanggalan ng malay si Lazarus. Lalasunin nila ito at dadalhin sa lifeboat para pagmukhain na tatakas ang prinsipe bago ito mamatay. Matatandaan na ang silid kung nasaan ang mga lifeboat ay isa sa mga lugar na napuntahan na ni Fugetsu, kaya ang paglikha ng pintuan at pagbitbit sa walang buhay na si Lazarus patungo dito ay madali lamang. Sinabi ni Kaiser na siguradong sasabihin ng mga gwardiya ni Lazarus na narinig nila ang musika ni Melody bago mamatay ang prinsipe, kaya sisiguraduhin ni Kaiser na ipapadrag test niya ang mga gwardiya pagkatapos ng kanilang plano para idahilan na ang ilusyong nakita ng mga ito ay hindi nagmula sa musika ni Melody. Bagkos, dulot ito ng drogang pinagamit sa kanila ng prinsipe. Higit pa dito, gagamitin din nila bilang narrative na hindi laso ng pumatay kay Lazarus. Namatay ito dulot ng drug overdose. Si Lazarus ay merong droga na paborito niyang gamitin. Tinatawag niya itong clean leaf at sinabi niya din na nakagamit na siya ng iba't ibang droga. Kaya kapanipaniwala kung sasabihin nila Kaiser na namatay ang prinsipe dulot ng drug overdose. Sinabi ni Melody na wala siyang problema sa plano, pero binitawan niya ang pinakamahalagang tanong. Ito ay kung paano sila makakalikha ng pintuan patungo sa silid ni Lazarus. Sinabi ni Kaiser na mag-iisip siya ng paraan kung paano makakapunta si Fugetsu sa loob ng silid ng mga prinsipe. Ikinabigla ni Melody ang narinig, sapagkat akala niya ay si Lazarus lamang ang kanilang target. Pero idinahilan ni Kaiser na mas makakatulong sa kanila kung hindi lamang isang silid ng prinsipe ang kanilang pupuntahan. Mula dito, nakaisip si Kachi ng ideya kung paano sila makakapasok sa silid ng kanyang mga kapatid. Gusto ng prinsesa na palabasin nilang magtutungo si Fugetsu sa silid ng kanyang mga kapatid upang ibigay ang liham na naglalaman ng huling mensahe ni Kacho. Nasa paniniwala ng kanyang mga kapatid ay patay na. Ang problema sa planong ito ay hindi nila alam kung papapasukan sila ng mga prinsipe sa kanilang mga silid. Kaya sinabi ni Kaiser na nakadepende ito sa kanyang kakayahan sa pakikipagnegosasyon. Habang nag-iisip, napansin ni Kaiser si Melody na nakatitig sa kanya na parang nagdududa. Kaya sinabi ng investigador sa Hunter na napagtapat na niya kay Melody ang tunay niyang nararamdaman para sa babae. Medyo nahiya si Melody, kaya sinabi nito na gusto niya lamang makasigurado na walang balak na masama si Kaiser. Si Kaiser ang pinakaalas nila Melody sa succession contest sapagkat ang kakayahan ng tauhan ng Justice Bureau ay katumbas ng kakayahan ng Royal Army ni Benjamin. Sinabi ni Melody na kapag sobra silang tinulungan ni Kaiser, maaaring hindi na ito makakaatras pa. Nilahad ng investigador na alam niya ito, pero hindi lamang ang nararamdaman niya kay Melody ang dahilan kaya tinutulungan niya sila Fugetsu. Ginagawa niya ito dahil naniniwala siyang mas maganda kung si Fugetsu ang magmamana ng trono. Ikinuwento ni Kaiser na ang rason kung bakit siya sumali sa Justice Bureau ay dahil gusto niyang magkaroon ng isang mabuting mundo para sa lahat. At kung kinakailangan niyang pumaslang para maisakatuparan ng pangarap, handa siyang gawin ito. Pinapakinggan ni Melody ang tibok ng puso ni Kaiser at hindi siya nakarinig ng kahit maliit na pagbabago sa damdamin ng lalaki. Medyo nakakatakot na magtiwala sa succession contest, pero gusto kong isipin na makakalabas sila Kaiser at Melody ng buhay sa kompetisyon at maniniwala si Melody sa pagmamahal ni Kaiser para sa kanya. Nagtungo sila Kaiser, Steiner at ang iba pang miyembro ng Justice Bureau sa silid ng unang prinsipe, kasama nila sa Fugetsu at bitbit nila ang mga sulat na ibibigay nila sa kanyang mga kapatid. Pinaliwanag ni Kaiser sa mga sundalo ni Prince Benjamin na patay na si Kacho, pero bago mangyari ito ay nag-iwan siya ng sulat at sinabi ng prinsesa na gusto niyang ibigay ni Fugetsu ang mga sulat ng personal sa bawat isa nilang kapatid. Naimbestigahan na ng Justice Bureau kung may mga lason, pampasabog o panganib na meron sa sulat, pero wala siyang nakikitang kahit na anong kakaiba kaya sasamahan niya si Fugetsu na ibigay ang bawat isang sulat. Pwedeng tumanggi ang kahit na sinong prinsipe na papasukan sila Kaiser at Fugetsu, pero alam ng mga prinsipe na mataas na institusyon ang Justice Bureau at makakagawa ang mga ito ng paraan na makapasok kung gugustuhin nila. Pinapasok ni Prince Benjamin sa Fugetsu at sila Kaiser sa loob ng silid.
Nakita agad ni Benjamin ang mga itim na nilalang na nakabalot sa batang kapatid. Nagpasalamat si Fugetsu dahil sa pagtanggap ng kanyang kapatid. Tinanong din nito kung maaari ba siyang lumapit. Sinabi ni Benjamin na oo at binuksan ang kamay para tanggapin ang sulat mula kay Fugetsu. Sa kanyang paglapit, sumigaw ang guardian spirit beast ng prinsipe, nagdulot para maglaho ang mga nilalang na nakapalibot kay Fugetsu. Mukhang walang kinalaman si Benjamin sa sumpang ito sapagkat sinabi niya na hindi ito ang guardian spirit beast ng prinsipe, bagkos ito ay mga mahihinang sumpa na umaatake sa mga mahihinang katulad ni Fugetsu. Ipinagpalagay niya din na maaaring napunta ang prinsesa sa estadong ito dahil sa pagkamatay ni Kacho. Pinanood ni Kaiser ang pagbabasa ni Benjamin ng sulat at sinabi ng prinsipe na parang isang pangkaraniwang liham lamang ito at walang kahit na anong konektado sa succession contest. Upang maiba ang usapan, tinanong ni Benjamin kung ano na ang balita sa paghahanap ng Justice Bureau sa sundalong si Muse. Sumagot si Kaiser sa katanungan habang patuloy na binabasa ni Benjamin ang sulat. Matapos ito, lumabas na sila Kaiser sa silid at nagtungo na sa iba pang prinsipe. Sunod nilang pinuntahan ng ikalima na si Tobepa. Ang ika-anim na si Tyson na mukhang nag-aalala pa habang tinatanggap ang liham at ang sunod ay si Luzurus. Punong-puno ng mga alak at droga ang silid ng ikapitong prinsipe. Kaya bilang kapalit sa pagpapasok niya kay Fugetsu, hiniling niya na sasabihin ng Justice Bureau sa kanilang reports na malinis ang kanyang silid. Tinanggap ng ikapitong prinsipe ang sulat at nanlaki ang mata niya sa mga nabasa. Tinanong niya si Fugetsu kung binasa niya din ba ang sulat na iniwan sa kanya ng kapatid. Sinabi ng prinsesa na hindi. Kaya kinausap ni Luzurus si Kaiser sa pagkasabi na mas maganda kung may mga opisyal ng Justice Bureau ang makakaalam ng meron sa sulat. Kaya inabot ng prinsipe ang sulat kay Kaiser. Tinanggap ito ng investigador kahit alam na niya ang nakalagay dito dahil siya talaga ang gumawa ng sulat na ibibigay sa bawat prinsipe. Ipinakita ang isang flashback ng pag-uusap nila Kaiser, Melody at Kacho. Sinabi ng investigador na pwede nilang gamiting oportunidad ng mga sulat para sirain ang relasyon ng mga prinsipe sa isa't isa. Merong hawak ng mga sikretong impormasyon ng Justice Bureau na maaaring makasira sa bawat isang prinsipe kung gagamitin nila ang mga sikretong ito. Maaari din nilang mawasak ang plano ng mga kalaban ni Fugetsu sa tulong ng mga impormasyong hawak nila. Kunwaring binasa ni Kaiser ang sulat at sinabi niya kay Luzurus na meron itong impormasyon ukol kay Chirnik. Pero dahil sa sulat lamang nang galing ang revelasyon, pwede nilang ituring itong haka-haka lamang. Sumagot naman si Luzurus sa pagkasabi na maaaring chismis lamang ito pero pwede nilang imbestigahan ang katotohanan ng sulat. Sa isipan ni Luzurus, merong hindi tamang nangyayari sa sitwasyon at kailangan niya mag-obserba ng mas maigi. Lumabas na din sila Kaiser mula sa silid ng ikapitong prinsipe at natuwa si Kaiser na naging maayos ang lahat. Maya-maya, nagsilabasan na ulit ang mga maitim na nilalang na nakapalibot sa katawan ni Fugetsu at kasabay nito ang pagtawag sa kanila ng hunter na si Basho. Nagpakilala siya bilang kaibigan at katrabaho ni Melody. Tinanong siya ni Kaiser kung ano ang kailangan nito. Sumagot si Basho sa pagkasabi na nakita niyang madaming dinadalang pangungulila sa Fugetsu kaya para makatulong, bibigyan niya ang prinsesa ng isang lucky charm. Ipinakita ni Basho ang isang papel na merong mga nakasulat na haiku. Si Basho ay merong abilidad na may pangalang Great Haiku. Nagpapahintulot ito sa kanyang gawing totoo ang mga tulang isinusulat niya sa papel. Ang pagiging epektibo ng mga nakasulat sa papel ay nakadepende sa kalidad ng haiku na isinulat ng hunter. Tinanggap at nagpasalamat si Fugetsu sa pampaswerteng inabot ni Basho. Sa isipan ng hunter, naniniwala siya na maaalis ng papel na ibinigay niya ang mga mahihinang sumpa na meron si Fugetsu. Pero kapag hindi tuluyang nalunasan nila Melody ang prinsesa, maaaring mamatay pa rin ito. Kaya umaasa ang hunter sa kakayahan ni Melody. Si Basho at Melody ay parehong nagtrabaho sa ilalim ng mga Nostrad. Silang dalawa ang nakasama ni Neon habang si Kurapika ay abala sa pagkuha ng mga pulang mata sa subastahan. Bumalik na sila Kaiser sa Justice Bureau. Nagpasalamat si Melody kay Basho dahil pinahaba nito ang buhay ni Fugetsu. Pero nag-isip pa din sila ng susunod na plano upang mahanap kung sino nga ba ang sumumpa kay Fugetsu kapag nalaman nilang hindi si Luzurus ito. Tinanong ni Melody kung ang malakas na ingay ba na naririnig nila kanina ay mula sa mas mataas na palapag ng Justice Bureau. Kaya ang suspetsya ni Melody ay nagmula ang ingay kay Hulkenberg na maaaring epekto ng abilidad nito o ng kanyang Guardian Spirit Beast. Bukod kay Fugetsu, nasa pangangalaga din ng Justice Bureau si Hulkenberg dahil sa misteryosong pagkamatay ni Shikaku at ng pagkawala ni Vic. Ang nakakapagtaka dito ay kung paano nagagamit ni Hulkenberg ang kanyang abilidad, gayong sa pagkakaalam natin ay nagagamit niya lamang ito sa tuwing napapalibutan siya ng kanyang mga gwardya.
Aalamin natin ang misteryong ito sa mga susunod na kabanata. Nalaman din nila Melody na si Hulkenberg ay nawala ng malay, kaya nahulaan nila na maaaring side effect ito ng abilidad ng prinsipe. Sinabi ni Melody na gusto niyang maihatid agad ang sulat kay Hulkenberg kapag nagising ito. Sinigurado ni Kaiser na mangyayari ito. Ayon sa isipan ni Melody, inilagay nila sa sulat na nakalaan para kay Hulkenberg ang lahat ng importanteng impormasyon ukol sa mga kapatid nitong prinsipe, mula sa sekreto ni Benjamin, sa kasamaan ni Chernik, at sa lihim na pagkatao ni Hulkenberg. Bukod dito ay ang impormasyong maaaring magpabago sa takbo ng succession contest. Umaasa silang magagamit ng impormasyong ito sa ikabubuti ng lahat, kaya ipinaalam nila ito kay Hulkenberg. At syempre, sa sulat na ibinigay nila kay Wobble na binabasa na ngayon ni Kurapika. Sinabi sa sulat na ito na hanggat hindi pa tapos ang succession contest, ang mga prinsipe ay hindi maaaring umalis ng barko, kaya dapat ay mag-isip na sila ng plano para hindi na dumanak pa ang dugo. Sila Kurapika at Reina Owito ay nagpaplanong takasan ng succession contest sa oras na makarating ang Blackwell sa New Continent. At kapag nabasa nila ang sulat, siguradong magbabago ang kanilang plano. Ang mga impormasyong ipinasa nila Melody kay Hulkenberg ay sobrang interesante. Una, sinabi nila kay Hulkenberg ang sekreto ni Prince Benjamin. Maaaring ang sekretong ito ay nakalagay din sa sulat na ibinigay nila sa unang prinsipe, kaya bigla nitong binago ang usapan habang kaharap si Kaiser. Pangalawa, sinabi nila Melody ang kasamaan ni Chernik, ang prinsipeng pinakamalapit kay Hulkenberg. Mababago kaya nito ang relasyon ng magkapatid sa isa't isa? At ang pangatlo ay ang pagkasabi nila Melody ng lihim na pagkatao ni Hulkenberg. Siya na nga kaya ang hinahanap nating anak ni Beyond Netero? Sobrang nakakasabik madiskubre kung ano ang nilalaman ng sulat, sapagkat siguradong isa muli itong plot twist na gugulat hindi lamang sa mga prinsipe, kundi pati na rin sa atin bilang mga taga-subaybay ng kwento.